Empanada na pinagmamalaki mo, Jed. Punta tayo Ah, sa kanila, Pastor. Malapit na, malapit na. Ano bang malapit na. kailan ko? Basta pag sinabing magmi-meet, makakapagdala ako niyan. Eh, kailan ba yung malapit na? Pwede naman kung bibigyan talaga ng Tayo, schedule lang talaga. Oo. Antay muna tayo ng antay muna tayo ng mga ano natin, mga kasama nating followers natin para mas maganda ang ating kwentuhan. O sige, schedule natin, Jed, para Eh, kaya lang, mas maganda yata ikaw na lang pumunta rito dahil mas marami kaming nandito eh. O sige, No? Pag, pag siguro yung mga holiday wala pasok, ganun, pwede kaya, Oo, sige. Yung mga walang oh, pasok na para tapos yung mga yung mga kinukwento mo na na naka-live na pala tayo, baka may makarinig. tingnan na natin. No? Ay, nako. Anyway. Bale, sa antayin na lang namin yung magandang balita, no, Jed? oo, ah, pinoproseso na, Ha? pinoproseso. Pino, Ayan, nagdadagdag na. pinoproseso na ba? Di bale, huwag ka lang maiinit. Pero alam mo, Brad, meron akong sa totoo lang. Meron akong, kala mo nagbibiro ako, meron akong gift. May gift ako sa matchmaker. Ay, nako. Buhay. Pag-usapan natin yan pagpunta ko dyan. Oh, sige, sige. Sige, parami pa tayo ng konti ng mga viewers natin para mas masaya ang ating kwentuhan. Ito si Joel, pabiyahe ng Bicol to, Bicol, Cebu no bro? Punta ka Cebu? Sa isang linggo po. Oo. Kala ko nga madadalawang sunod pa yung biyahe ko eh. Hindi lang may mga inaasikaso pa kasi yung ibang kamag-anak eh. Na nasa Bicol tapos punta pang Cebu. Puro gala na. Okay. Shout out kay Bishop Reverend Jerry. Tagal na nating hindi nakasama itong si Reverend no. Baka bishop na. Hindi, itong bishop natin si Ah, Joel. Yan ang bishop natin. No. alam ko, phone lang ako eh. Mama, lotion po bulat lang. Phone ka lang ba, phone? Ginawang chess no? Wala pang gaanong napasok ah. Mga nagkakainan pa Busy pa, busy. Di bale, maya mapasok na yan. Meron tayong 4 o 5 viewers. So, pwede naman nating habang at least nakailang minuto na tayong nag-aantay. Pero since meron na naman pumasok, pwede naman tayo mag-start na. Habol na lang siguro yung mga pwede naman nila mapanood to ng delayed, no? Bating muna tayo. Magandang lalaki ako kaysa sa inyong dalawa. Good evening, good morning, good afternoon. Saan man po kayo naroon na naaabot nitong ating forum o Grace Life Forum. Magandang gabi po sa inyong lahat.
At minsan pa ay magsama-sama po tayong mag-aral ng patungkol sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kaya po Grace Life Forum ito kasi dinisenyo po natin itong forum na to para mapag-usapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman under grace, which is dito tayo lahat sumasailalim sa kasunduan nito. Okay. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. Pastor Henry po ng Grace Life Church. Isang mabiyayang gabi po sa lahat. So kung nasaan man tayo ngayon, lupalop ng daigdig. O pwedeng umaga po dyan, pwedeng tanghali, pwedeng hapon. So kumusta po kayo? No, alam po ninyo yung pag-aaral ng biyaya ng Panginoon ay napakahalaga. Lalo na sa panahon ngayon, no? Ngayon, itong panahon na to, hindi ko alam bakit napakadaming gera. Bansa-bansa ang naglalaban. Ganun talaga. Pero kung matutuklasan lang nila yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon, yun lang po yung sagot talaga para ang tao ay maging hindi pala gera, hindi pala away. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng biyaya ng Panginoon. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Kaya ngayon po, may pag-aaralan ulit tayo. May mga natira tayong books na kailangan natin i-discuss. So dyan lamang po kayo. At muli ay abangan po natin. Isang mapagpalang gabi. Isang mapagpalang gabi po mga kabiyaya. Itong ating pinag-aaralan, napakahalaga po talaga, no? Kasi yung gawa ni Satanas sa ating panahon pandaraya panlilinlang, no? Kaya napaka-importante na yung mga mananampalataya ay secured sa kanilang paniniwala, di ba? Talagang firm sila kasi grabe yung ginagawa ni Satan na panlilinlang, gagawin niya lahat na ang isang mananampalataya is ma-confuse, mag-doubt sa kanilang pananampalataya na magdudulot ito sa discouragement, 'di ba? Mga ganong bagay. So I-pray na patuloy tayong ma-enlighten sa mga ating pag-aaral, lahat tayo, yung mga nakikinig. Magandang gabi po sa lahat. Sana ay maging pagpapala ito sa ating lahat. Maging pagpapala yan. Gusto ko yung salitang magdaop. Ano ba yung magdaop? Daop? Magdaop? Ang alam ko, magdalo Nung araw, mga pinag-aralan kong salita, yung karaka-raka, mga kabalintunaan, yun yung mga hindi ganong nagagamit Malalim yan. Magdaop. So, sige, simulan na natin. Brother Joel, ikaw nang bahalang Wahak ng manubela. Ako naman ngayon ako naman ang pag-usapan natin? Ako piloto. Okay, Intro so boy. po, magandang gabi po sa lahat. At tayo ngayon ay nasa walong bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa Can we lose my salvation? Can I lose my salvation? Or can we lose our salvation? Yung ating bang kaligtasan ay maaring mawala. So, napag-aralan natin naman nakaraan na may mga katanungan tayo ba yung maaring makawala o maaring alisin sa atin ng Diyos? O yun po yung mga katanungan na dinaanan natin ng mga nakaraan at may mga verses po tayong pinag-aralan, no? At of course, lagi po nababanggit ng Pastor Henry, no, kailanman ang salita ng Diyos ay hindi siya nagkukontra-kontra. O hindi sinabi ni Apostol Pablo sa kabilang book na ganito, sa kabilang book ay medyo kumontra. So ang kailangan lang ay malinaw na pagkaunawa. At yun po yung pinag-usapan natin nakaraan. Kaya pinag-aralan natin yung konteksto ng Biblia, kung ano ba talaga yung sinasabi ni Apostol Pablo. No? So doon pala naman tayo kay Apostol Pablo. No, mamaya ay nasa dyan tayo. So ang Panginoon man ang papakinggan natin ngayon. So napag-aralan natin yung Galatians chapter 5 verse 19 to 20, no, patungkol sa mga immoral na bagay. Na nabanggit niya doon na yung mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng salita ng Diyos, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. O yun po yung pagkakabanggit doon. At nakita natin na reading between the line, no, ay hindi naman sinasabi na Apostol Pablo na mawawala yung kaligtasan natin pagka tayo ay gumagawa ng mga immoral na bagay, although hindi kalooban ng Diyos na gumawa tayo ng mga immoral na bagay, kundi ang sinasabi niya lang ay hindi akma sa isang mananampalataya na ginagawa tong bagay na to. Nagulo naman sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10,
Napag-aralan naman din natin doon. Ganun din, halos parallel verses po ito ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21. So halos pareho lang din ang ibig sabihin niya. Nagbanggit na naman siya ng mga immoral na bagay doon. At ang sabi doon ay yung mga gumagawa nito ay hindi makakapasok doon sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos. Now, dahil yan ay parallel verses doon sa Galatians chapter 5, dito ay kailangan lang maintindihan. Now, nang sinabi ng Apostol Pablo doon sa verse 11, ay noon, ito yung inyong, ganito kayo noon, ganito kayo yung gawain ninyo, pero hindi na kayo ganito ngayon. No? Hindi na ito yung inyong ginagawa. No? Hindi na kayo ganito dahil kayo ay nalinis na. No? Pero hindi sinabi, hindi specific na sinabi ng Apostol Pablo na yung kaligtasan mo ay mawawala kapag nagagawa mo tong mga bagay na to. So, ito yung mga immoral na bagay. Doon naman sa Romans chapter 2 verse 6 to 9 ay napag-aralan naman natin, no? Ito naman ay mukhang patungkol doon sa kung kay gumagawa ng mabuti at nagpapatuloy ka sa katotohanan ay maaari ka makatanggap ng glory and honor. Ngayon kabaliktaran naman ito, pag hindi ito yung nagagawa mo, ang matatanggap mo naman ay indignation and wrath. So parang ang dating yung kaligtasan ay parang nakadepende na doon sa paggawa ng mabuti at ng katotohanan. Doon naman ay napansin naman natin, nakita natin sa ayon sa pagpapaliwanag ng ating mga kapatid na wala naman talagang gumagawa ng mabuti. Kaya kung susundin natin yung argumento na ang kaligtasan sa paggawa ng mabuti, mismo si Apostol Pablo dun sa susunod na chapter 2, dun sa chapter 3 ay sinabi niya na walang gumagawa ng mabuti, walang matuwid, wala ni isa. At kung babalikan natin naman sa lumang tupan, yung ating mga mabubuting gawa ay basahan lang sa harapan ng Diyos. No? Kumbaga nagmimix yan Gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka rin ng masama. So, sa total, wala ka talagang nagagawang mabuti kasi hindi mo pwedeng pagsamahin ang dikolor sa puti. hindi po 'yun bagay. Naging labahan Pag pinagsama mo 'yon, ang kalalabasan nun ay dikolor na. 'Di ba? Yung mga naglalaba ganun 'yan 'Di ba? Pag isinama mo ang dikolor sa puti, pag banlaw mo yung puti mo, dikolor na rin. So, yun doon po na-equal Nahawaan na. O hawa-hawa ka na. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, walang gumagawa ng mabuti, wala talaga ni isa. No, kung ikaw man ay nag-iisip na nakagawa ka talaga ng mabuti at tingin mo matuwid ka sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng magawa mong mabuti mong ginagawa, ang masasabi ko lang po sa iyo ay ikaw na. Di wow. Wow. Napapawaw na ako sa inyo. So, yun po yung mga tatlong books na nabanggit natin, na pag-aralan natin noong mga nakaraan, Galatians, 1 Corinthians, at Romans. So ngayon, dagdagan pa po natin ang mga ilang insight. Ano pa po ba yung mga mare nating may dagdag na mga pangungusap, salita, para po mas maging klaro ito pong mga bagay na ito na ating napag-usapan patungkol doon sa ang kaligtasan ba natin ng ating tanggapin sa Panginoon, nawawala ba ito o hindi. So unahin po natin yung pogi, pinaka-pogi sa atin. Si Jed naman, si Jed naman, para sige, marinig natin na siya naman ikaw naman ang pogi ngayon. Binigay ko na yung trono sa'yo, Pastor. Tinanggap ko na Sige yan. na, ikaw na. Kayo na talaga yung pinaka-pogi. Kaya ano na ako, backup. Caught by surprise yata si Jed. Anyway, yung mga verses na binanggit ni Joel kanina, na kung saan napag-usapan natin ng mga nagdaan, pagka talaga binasa natin siya out of context, di isa lang talaga maiisip natin, no? Ang kaligtasan ay hindi lamang makukuha by means of putting your trust in Christ or believing in Christ. Ngayon, ang problema kasi diyan, kinikilala kasi natin ang Bible ay perfect. Bakit siya perfect? Kasi salita siya ng Diyos. Diba? Of course, conservative view yan. Hindi naman lahat ng Christians ay ganun ang paniniwala. Pero majority ng mga Christians ay naniniwala that the Bible is the Word of God and it is perfect. Kasi salita ng Diyos . Now, kung siya ay perfect, it follows, Scripture cannot contradict Scripture. Kasi perfect siya . Otherwise, hindi siya perfect. Kung ang Scripture ay mako-contradict against itself, wala nang perfection ang salita ng Diyos.
Ngayon, since naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos and it is perfect, it is inerrant, no? Infallible, in other words, no error. So pagka meron tayong nabasang mga scripture o mga verses in the Bible na parang kumokontra doon sa ibang verse, kailangan nating masusing pag-aralan muna mabuti. Kasi hindi nga po pwedeng i-kontrahin ng scripture ang kanyang sarili. Katulad yun, ng mga nabanggit mo, si Pablo yung mga nagsulat nun eh. Yung sa Romans at saka sa Corinthians, na parang ang dating, ah, meron ka na talagang kailangan gawin to maintain your salvation. Actually, dalawang ano yan eh, dalawang pwede mong isipin dyan eh. Ang unang may isip mo dyan kapag binasa mo siya out of context, ang kaligtasan ay isang bagay na kailangan mong paghirapan. Okay? Doon sa mga binasa mo sa 1 Corinthians 6 and Romans chapter 2, no? Kailangan mo siyang i-earn, kailangan mo siyang pagtrabahuhan. Yun yung unang interpretation pag binasa mo siya out of context. Ngayon, doon naman sa mga naniniwala na ang kaligtasan ay only by grace through faith, tapos pwedeng mawala ang kaligtasan, ginagamit din nila yung mga verses na yan to support their view na ang kaligtasan mo posibleng mawala kapag ka ikaw ay naging pasaway. Oo. Pero pagka tiningnan mo siya, immediate interpretation sa out of context, ang mas maganda pa ngang maging parang mas may batayan na interpretation doon ay ano eh, hindi nawawala ang kaligtasan eh, kung hindi yung paraan ng kaligtasan ang tinutukoy doon, which is parang you can earn it. Pwede mo siyang pagtrabahuhan. Ang problema, since ang sumulat ng mga letters na yan ay si Apostol Pablo, ang turo ni Apostol Pablo pagdating sa kaligtasan, iisa lang eh. By grace through faith. It's a gift. Ang kaligtasan is not a reward, it's a gift. Halimbawa, doon sa Romans, si Paul ang nagsabi niya sa Book of Romans na kung saan, in Romans chapter 6, verse 23, ang sabi niya, it is, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ. Sabi ni Apostle Paul, ang eternal life is a gift. If you are in Christ, tinanggap mo yung gift na yon of eternal life. So ang buhay na walang hanggan, o we should say salvation, it's a gift. So hindi naman po pwede kinokontra din ni Apostle Paul yung sarili niyang teaching. Alright? And so therefore, meron lang misinterpretation na nangyayari doon sa mga pagkakabasa no. At gaya ng nasabi natin nung last week o last 2 weeks ago, yung mga verses na yan ay tumutukoy doon sa dapat behavior ng Christian. Parang sinasabi ni Apostle Paul, tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat we should act as one, no? Bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung parang yung behavior natin ay hindi ugma doon sa ating pananampalataya at natamong kaligtasan. Kasi sa totoo lang, marami talagang Kristiyano hindi halata eh. Diba? Hindi halatang Kristiyano eh. Oo, so since napaliwanag naman natin yan, kaya hindi ko na masyadong ini-elaborate pa kasi napaliwanag na natin yan ng nakaraan. So doon sa mga first time lang na nakapakinig nito, yung binabanggit na mga talata in Romans at saka in Corinthians, pwede nyo hong panoorin uli yung video na yon dito rin sa page natin, sa Grace Life Forum. Balikan nyo po, nandun lang yon. Okay? Kasi napag-usapan na po natin yan. Mas maganda lang na tumuloy tayo dun sa panibagong verse na i-discuss natin. Pero baka si Jed, merong gustong baka may gustong idagdag dun sa baka may nakalimutan siyang sabihin doon. Ayun po, yung mga nagdaan natin pinag-aralan, lalo dun sa Galatians 5, ang naalala ko ay sabi ni Apostol Pablo na at ang turo ng Biblia, tayong mga Kristiyano ay may kakayanan na magpasya. Kung tayo ay mamumuhay sa Espiritu o sa pagkasalaanan. Diba? Pwede tayong magpasya na gawin yon
Pero ang good news is may kakayanan na tayo magpasya. Hindi kagaya nung una na tayo ay hindi pa tumanggap sa Panginoon, tayo ay walang kakayanan ng sumunod sa kalooban ng Diyos kung gusto natin. Pero dahil nasa atin ang Espiritu Santo, ang hinihimok tayo ng apostol na piliin natin mamuhay sa Espiritu. No, na kasi meron tayong kakayanan na pumili, hindi kagaya nung tayong kasalanan pa, hawak tayo sa liig ng kasalanan, no. Hindi tayo makaalipin tayo noon. Pero ngayon dahil meron na tayong espiritu, tayo pinanganak na muli, nararapat magpasya tayo na lumakad sa espiritu, no. Yun ang nararapat para sa atin na bilang mga mananampalataya. Sabi nga dun sa Corinthians, ganun kayo dati, yung mga binanggit doon ng mga kasalanan, mga sexual immorality, yung mga ganun. So, sinasabi niya, ganun kayo dati, ibig sabihin, meron talaga tayong bagong, sabi nga sa Ephesians 4, di ba? Put on the new self. Put on the new self, di ba? Created to be like God. So, yun, encouragement po na sa atin na as a saved believers, no? So, ayun, piliin natin kung ano yung nararapat sa atin. At let's continue na mag-aral lang tama kasi doon talaga nagkakamali marami, doon sa maling paraan ng pag-aaral. So, yung may iba, pag bumasa ng isang talata, stop na. Pag ganun ginawa natin, ay talaga parang ganun nga. Sa isang rules ng sa isa sa mga rules ng hermeneutics, hindi natin pwedeng i-contradict yung yung established doctrine o teaching, like salvation. Ang salvation is by grace through faith in Christ, di ba? So yun, yung established teaching yon na hindi mo pwedeng banggain porque nakabasa ka lang ng isang talata na para bang gano'n sinasabi. So kapag gano'n ay yung rules ng hermeneutics na ginagamit doon ay sumala na kaagad tayo. Pero yung rules na yun, hindi naman yun ginawa lang ng tao, kundi kinuha rin sa Biblia na hindi mo pwedeng kontrahin yung established doctrine o teaching. So, ang encouragement ko po sa ating mga nanonood, nakikinig, is yung tamang paraan ng pag-aaral na hindi tayo nag-i-stick lang sa isang verse. Dapat basahin natin ng buo, i-compare natin sa ibang scripture, i-compare natin sa established teaching of salvation na para hindi tayo magkaroon ng maling interpretation and conclusion na parang katulad ng mga pinag-aralan po natin nakaraan, kung mag-i-stick ka lang sa Romans 2:7 na parang kailangan continue in doing good. Pag yan lang yung inunawa mo, hindi mo dinire-diretso, inunawa yung buong konteksto at yung mga susunod pa, ay talagang magkakamali tayo ng interpretation. Yun po yung ginagawa ng ibang mga tagapagturo na hindi nila namalaya na mali pa nilang ginagawa. Kaya nagkaroon sila ng maling interpretation at teaching po. So, I encourage na buuin natin yung ating pag-aaral, ilagay natin sa tama para tama rin yung ating maging mga tinuturo. Yun. Naisip ko lang yung nabanggit kanina ni Pastor na mini-maintain, no? Yung kasi ang iniisip ng iba, porket nagbabanggit ang Apostol Pablo ng mga hindi nyo totoo dapat ginagawa kasi hindi ito yung gawain ng mga anak ng Diyos o yung mga magmamana ng kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, no? Ang iniisip ng iba, kailangan mong ma-maintain sa pamagitan ng hindi paggawa ng mga bagay na yon, yung mga pangit na bagay na binabanggit ni Apostol Pablo. So meron siyang tinatawag na maintenance at ang maintenance ay yung mabubuting gawa para manatili yung kaligtasan sa isang tumanggap sa Panginoon. Ang iniisip ko lang po, kasi ang mga Kristiyano sa ayon sa Bible ay pinagaling. Diba? Tayo ay pinagaling sa ating sakit. No? Kung lalagyan mo siya ng maintenance, parang lumalabas, hindi yan magaling. Diba? Sino bang ginagamitan ng maintenance? Diba? Yung sasakyan is prone to have rust, yung kakalawangin. Ano pa ba?
maraming bagay na dapat mong i-maintain eh. Kasi alam mong darating ang araw na magdidecay yan, i-maintain mo. Pero hindi kasi ganoon yung ating identity sa Panginoon. Nung tayo ay pinagaling niya talaga tayo ng buo. So, hindi tayo tinuturing ng Biblia na may sakit, kundi tayo ay pinagaling. So hindi kailangan ng maintenance kasi tapos na nga eh. Perpekto yung pagkakaano sa atin eh, perpekto yung pagkakaligtas sa atin. Walang maaring makasira doon. At yun yung mga pinaiintindi ni Apostol Pablo na yung mga nilinis na ng Panginoon, hindi na sa inyo dapat ito yung ginagawa ninyo kasi nilinis na nga kayo eh. So yun yung mga bagay na dapat po nating maintindihan. Kaya tama yung sinabi kanina ni Brother Jed na pag binasa natin yung isang verse, mga ilang verses, pagbasahin din natin yung mga nauna. Basahin natin yung mga susunod kasi baka meron lang gustong i-drive yung sumusulat. So sana po klaro po yun. So mga ilang dagdag lamang po yun doon sa mga nasabi na natin ng mga nakaraan. Pero meron pa po tayong isang book na utang ng ating room, no? Kasi sinabi natin tong pag-aaralan natin. Kung doon po sa 3 books na pinag-aralan natin, ang nagsasalita po, ang sumulat ay ang Apostol Pablo. Dito naman mismo ang Panginoong Kristo. So baka mapaisip na naman kayo. No? Yan, matibay yan. Ang Panginoon mismo ang nagsabi. Diba? Tingnan natin. Sige, basahin natin. John chapter 5 verse 27 to 29. Ulitin ko po. John chapter 5 verse 27 to 29. So ang Panginoon po mismo ang nagsalita po dito. Yung sabi niya po, "And has given him authority to execute judgment also because he is the Son of Man." So ang Panginoong Kristo mismo po ito ang binigyan ng authority na humatol dahil siya ang anak ng Diyos. "Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his words." Yung mga nasa libingan, doon sa panahon na siya hahatol, maririnig yung kanyang tinig. "And comfort those who have done good," yun na po yun, yung mga gumagawa doon ng mabuti, "to the resurrection of life." So yung mga gumawa ng mabuti, ay ito yung kanilang matatamo, resurrection of life. Muli silang magkakaroon ng buhay. Doon sa kanilang pagkabuhay na maguli, bibigyan sila ng buhay. "And those who have done evil, to the resurrection of condemnation." So yung mga gumawa ng hindi mabuti, hindi maganda, masasama, sila ay muli ding bubuhayin pero para sila sa paghahatol, condemnation. So parang ang dating na naman dito, yung paggawa ng mabuti ay ang kahantungan pagdating doon sa hukuman, sa paghatol, buhay, resurrection of life. Yung gumawa ng masama ay resurrection of condemnation. So, kailangan, parang dating na naman ang kaligtasan dito ay para sa paggawa na naman ng mabuti. So, bantayan po ninyo yan. No? So, yan po yung bibigyan ng paliwanag ng ating mga gwapong kasama rito. Mga kapuso, kapamilya, kapatid. Ang Panginoon mismo ang nagsabi po nito. So, ano po yung ating mabibigay na pagkaklaro po ng mga pangungusap po nito? So, mauna na po ang pogi. Yung malakas ang appeal. Kasi pag pogi, hindi ko yan tatanggapin. Ako kasi pastor, hindi naman ako pogi, hindi rin ako malakas ang appeal. Simpatiko lang naman ako eh. Wow. Si Jed, si Jed? Si Jed, guwapo. Hindi, malakas ang appeal eh. Malakas ang appeal niyan eh. Anyway, so ako na ba? Ako na. Opo, pastor. Okay. Bago natin explore yung binasa mo, bro, yung mga verses na yan. Siguro linawin lang natin sa ating mga viewers tonight na of course by now alam na po ninyo kung ano yung stand natin, naniniwala po tayo na ang kaligtasan natin 100% secure at hindi po yan mawawala whatever happens, no. And hindi ho natin piniling paniwalaan din yan o hindi ho din natin piniling paniwalaan yan dahil mas maganda. Siguro linawin natin
Pero siguro naman kung ikaw ay may nasa matinong pag-iisip, no? At papipiliin ka kung ano ba ang mas tamang o mas magandang paniwalaan, no? Yung ang kaligtasan mo ay pwedeng mawala o yung kaligtasan mo ay hindi mawawala at secure. Eh palagay ko naman kung ikaw ay nasa matinong pag-iisip, ah, mas gugustuhin mo na yung kaligtasan mo hindi nawawala. Tama? So tayo, hindi natin pinili yung teaching na yan dahil mas maganda. Kundi yan talaga yung yan talaga yung biblical teaching with regards to salvation. Ang kaligtasan natin 100% secure at hindi nawawala. Now, eto mga verses na to na nakikita natin na para bang ang dating, no? Again, parang ang kaligtasan mo ay posibleng mawala, no? Pero pag binasa mo talaga itong scripture na to, ang teaching dito actually na unang interpretation mo rito ay hindi naman yung ang kaligtasan ay posibleng mawala eh. Pero isa ito sa mga scripture na tinitingnan ng mga naniniwala na ang kaligtasan ay posibleng mawala. Okay, kasi ang sabi dito, pag dumating daw yung panahon na i-judge ng Lord ang lahat ng mga tao, maririnig daw ng lahat ng mga nasa libingan yung tinig ng Panginoon. And those who have done what is good, sabi dito, they will rise to live. And those who have done what is evil, they will rise to be condemned. Okay? So parang ang dating ng sinasabi dito ng Lord, kung ikaw bilang Kristiyano, hindi ka naging matino, naging pasaway ka, you will be condemned. Kung naging matino ka, you did what is good, you will rise to live. Okay, so yan yung dating ng verse na yan sa mga ang paniniwala, ang kaligtasan ay pwedeng mawala. But then again, as I've said earlier, sa unang tingin nga actually, mas magandang hindi mas maganda, mas madali pang ang isipin na yung verse na yan ay parang tumutukoy sa paraan ng kaligtasan. Kung ikaw ay naging mabuti, you will rise to live, no? Sa resurrection. Kung ikaw ay gumawa ng masama, you will rise to be condemned. Now, actually yung verse na yan ay meron ding isang teaching din diyan ng paniniwala. Magkaiba yung resurrection ng righteous, magkaiba rin yung resurrection ng evil. So merong two resurrection na binabanggit diyan. Those who do what is good, those who did what is good, they will be resurrected to life. And those who did what is bad or evil, they will be resurrected to be condemned. So two resurrections ang paniniwala dyan. No? Pero since hindi naman yan ang topic natin, hindi natin yun i-discuss. Ang puntuhan natin, eto bang verse na to ay nagsasabi na ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa paggawa mo ng mabuti. Kasi yun ang banggit dyan pagka inintindi mong mabuti. Diba? Tignan mo itong sabi ni Lord. Sabi ni Lord sa verse 28, a time is coming when all who are in their graves, in other words, yung mga namatay na, will hear His voice, yung tinig ng Lord, and they will come out of the grave. And then sabi niya, those who have done what is good will rise to live. Vice versa, those who have done what is evil will rise to be condemned. So ang sinasabi ba ni Lord dito ay kung naging mabuti ka, you will rise to live. In other words, ligtas ka. At kung naging masama ka, you will be condemned. Ay, sa unang tingin, ganun ang ganun ang magiging dating. Okay? At doon naman sa mga naniniwala na yung verse na yan ay sumusuporta doon sa ang kaligtasan mo posibleng mawala, ang paniniwala nila, ligtas ka pero naging pasaway ka, okay, darating ang panahon pag ikaw ay nag-resurrect na, you will be condemned. Okay. Now, again mga kapatid, ang nagsasalita dito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus at
ang Panginoong Yesus ay meron ding mga naituro na kung saan malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw na ang teaching ni Lord with regards to salvation ay walang iba kung hindi manampalataya ka lang din. Well, in fact, dyan mismo sa chapter na yan, bumaba ka lang ng kaunti. Okay? Kasi ang tanong natin dyan is this. Sabi kasi ni Lord, those who have done what is good, those who have done what is good will rise to live. So ang tanong dito is this. Ano yung good na tinutukoy ni Lord na dapat mong ginawa so that you will rise to live pagdating ng judgment day? Yeah? Yun yung magandang tanong eh. Vice versa, ano naman yung evil na ginawa mo kaya ka naman mako-condemn on judgment day? So yun yung magandang sagutin. Ano yung good na tinutukoy ni Lord na ginawa ng isang tao para maging dahilan na siya ay maliligtas o he will rise to live. Kasi yun ang sabi niya eh. Those who have done what is good will rise to live. Ano yung good na yon? Eh di ba? Doon sa Romans binanggit na ni Paul. No one is righteous and no one who does what is good. Okay, wala daw eh, di ba? So ano tong good na to na tinutukoy ni Lord na dapat gawin ng isang tao so that he will be saved? Okay, baba ka ng konti kasi verse 28 ito eh. So baba ka lang ng 4 na verse. Okay, etong sabi ni Lord sa verse 24. Diyan din sa chapter 5. Very truly I tell you, sabi ni Lord, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged or condemned, but has crossed over from death to life. So kung ang tanong natin, ano yung good na dapat gawin ng isang tao so that he may rise to live? Based dito sa ating nabasang context, no? Bumaba ka lang ng konti. Yung good thing na kanyang ginawa so that he will rise to live is that he believes in Jesus. Yun ang sabi ni Lord. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Malinaw based no sa context. So yung good na tinutukoy ni Lord dito na dapat gawin ng isang tao in order for him to live is that he believed in him. At karamihan ng mga mababasa natin may kinalaman sa eternal life, dito sa book of John mismo, iisa lang yung binanggit ni Lord na kondisyon para makuha mo ang eternal life or salvation. And that is simply to believe in him. Diba? Simulan mo sa John chapter 3. Ano sabi ni Lord sa John chapter 3? Yung most famous verse, 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son. Whoever believes in him will not perish, but have everlasting life. Diba? Tapos sa John chapter 5, ito na nga yun. Okay? Sa John chapter 6, sabi ni Lord, whoever believes in me has everlasting life. Marami pa yan. John 11, sabi ni Lord, whoever live and believes in me, though he died, whoever believes in me and dies, they will also live. No? Tama ba yung verse na? Parang gano'n, no? yung tema na sinasabi niya in John chapter 11, verse 25. Whoever believes in me, though he dies, will live. O, yun yung tama. Whoever believes in me, though he dies, will live. And whoever live and believes in me will never die. So, isa lang yung itinuturo ni Lord with regards to receiving eternal life or salvation. You must believe. So, kung titingnan natin mabuti, based no sa context, yung tinutukoy ni Lord dito, na those who have done what is good, yung good na tinutukoy niya rito is not yung mga good works na alam ng marami, na inaakala ng marami pala, rather. Diba? Kasi sabi nga ni Apostle Paul, diba? For by grace you have been saved through faith. This is not of yourself, not of works. So hindi ito good works.
So yung good dito na tinutukoy ni Lord na gagawin ng isang tao for him to be saved or para siya ay will rise to live on the judgment day is yung sumampalataya siya sa Panginoon. Okay? Madagdag ko lang ng konti bago ko ipasa kay Jed. Yung binasa ko sa verse 24 actually, that shows us na lahat ng mananampalataya ay secure na 100% sa kanilang kaligtasan. Yung past, present, and future ng isang mananampalataya ay nagkaroon ng kaligtasan eh. Tingnan nyo sabi dito, whoever hears my word and believes in him or believes him who sent me, number 1, has eternal life. So that is present. And will not be condemned. That is future. But he has crossed over from death to life. That is past. So tingnan mo mabuti. Pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, Bible tells us, etong nangyari sa iyo. Sa nakaraan mo, nag-cross over ka na from death to life. At present, ikaw ngayon ay merong eternal life. Tapos sa future, you will not be condemned. So yung past, present, and future ng isang believer with regards to salvation has been dealt with. Wala na siyang aalalahanin pa. Okay? Kaya yung verse na yan, hindi yan tumutukoy dun sa parang si Lord nag-share ngayon ng panibagong paraan ng kaligtasan. Kung ikaw ay naging mabuti, maliligtas ka, you will rise to live. Kung ikaw naging masama, you will rise to be condemned. Hindi ganun yung tinuturo ni Lord dyan. Kasi kung ganun nga yung tinuturo ni Lord dyan, again, kinontradict na ni Jesus yung kanyang sariling teaching with regards to salvation. Diba? Hindi naman po pwedeng kontrahin ni Lord yung kanyang sariling aral pagdating sa kaligtasan. O Jet, baka meron kang gustong alam. Dagdag. Ayun po, no, yung kanina yung binabanggit ko, yung kahalagahan ng pagbabasa ng buo. Diba? Nabanggit ko kanina, yung Yes. pasimula. Napaka-importante ng pagbabasa natin ng buo. Kapag nag-stick tayo dito sa verses na 28 to 29 o sabi natin 27, pag diyan lang tayo nag-focus, hindi natin tinignan yung kabuuan ng mga kasi may pinag-uugatan yan eh, yung mga sinasabi ni Jesus. Una-una, bakit niya ba ito mga sinabi? Kasi ang ginawa ni Jesus dito sa John chapter 5 ay nagpagaling. Siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat. So ngayon nagalit yung mga Jewish leaders, mga teachers of the law. Kasi kahit maganda yung ginawa niya, nagalit sila dahil ginawa niya yon sa araw ng Sabat at yung authority ni Jesus ay kanyang pinapakita. So ngayon, sabi dito, gustong patayin ng mga Pariseo, ang mga teachers of the law, si Jesus. Sabi dito sa 18, for this reason, they tried all the more to kill him. Not only he was breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father and making himself equal with God. So yung tinutukoy ni Pastor kanina, yung good, ay talagang kung pag-aaralan nating mabuti, yung good dito is to believe. Kasi yung mga Pharisees na yan, yung mga teachers of the law, sila yung talagang ayaw sumampalataya sa Panginoon. Tinawag pa nga sila ng Panginoon na mga ulupong. So alam ng Panginoon na hindi sila sumasampalataya. Malinaw po yung paggawa ng mabuti is to believe, is to rely on Jesus, no? Yun yung good, is to believe, rely on the finished work of Christ. Pero yung kabaliktaran, yung bad, syempre yung bad is unbelief. Siyempre yung hindi mo paniniwala, yun kabaliktaran lang naman ng good. Yun yung bad is by not believing. So ang tinutukoy ni Jesus dito, pinaparinggan niya dito is mga teachers of the law na kausap niya na gusto siyang ipapatay. So nililinaw natin yung kahalagahan ng pagbabasa ng buo. Ito po yung sinasabi ko kanina, kailangan natin i-interpret yung text according to its context kasi
doon madalas nagkakamali. So yun, tama po yung lahat yung sinabi ni Pastor Henry. Ang gusto ko lang idagdag is yung importance ng pag-aalam ng konteksto at yung pagbabasa ng buo, kasi kung hindi binasa natin yung binalikan natin yung 24, madadali talaga tayo dun sa 29. Di ba? Na para bang kailangan na gumawa ka ng mabuti para buhayin ka at makasama ka ng Diyos. Kasi sabi dito, di ba? And those who have done what is good will rise to live. So sa casual thinking o reading, so yung doing good is yung ang ating agad iisipin doon is yung gumawa ka ng mabuti, magsimba ka, maglingkod ka, magbigay ka kahit ano. Yun agad yung papasok sa atin kung hindi natin i-consider yung ibang bagay. So yung good dito is malinaw po. Binalikan ni Pastor Henry sa 24 is to believe. Kapag sumampalataya tayo, may pangako na, wala nang condemnation at tiyak na kahit nabubuhay pa tayo dito sa mundo, tiyak na yung ating kaligtasan. Have crossover from death to life, no? So yun na yung pangako ng Panginoon. So malinaw po na yung good is by believing. Yun po yung good works. Di ba meron sa Pastor, sa John 6 ba yun? The only work God required is to believe in the Son. Yes. Di ba? Yes. John 6 nakalimutan ko eh. Yun John yung chapter 6 sa verse 20 29 ba? 28. Okay, sa 29. 28. Babasahin ko po. Okay, babasahin ko. Sabi sa John chapter 6 verse 28, then they asked him, what must we do the works of God requires? Sa 29, Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Sa ibang salin, is to believe in the Son. Is to believe in the Son. Yun lang yung work. Yun yung good work. Na nag-iisang good work na mag-guarantee ng eternal salvation. Kasi kung individual work yon, na tinutukoy doon, individual work, gaano kadami? Gaano ka-perfecto? Gaano mo ma-maintain? Maintenance nga kanina nabanggit eh. Gaano mo ma-maintain na bukas hindi ka makakagawa ng mali? Dapat consistent, gumawa ka ng mabuti. Paano pag namatay ka na hindi ka nagpatawad? Pare, nabutan ka ng kamatayan, hindi ka nagpatawad. Nagkamali ka. So baliwala na lahat 'yon. Sorry ka na lang. Hindi po individual works yung tinutukoy dito, kundi yung nag-iisang work na 'yon is to believe in the Son. Yes. Yun po yun tinutukoy. Yun lang po. Sa Romans chapter 4 verse 3, di ba? Sabi dito, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. So mas pa to? Mas klaro. Kasi doon ang pinag-uusapan natin, good pa lang eh. Dito katuwiran eh. At nasabi dito, si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon at yung kanyang pagsampalataya iibinilang na katuwiran. So i-categorize na siya na isang matuwid. Na dun sa binabasa natin kanina, mabuti pa lang ang pinag-uusapan doon. So dito mas talaga. At hindi pinag-usapan yung gawa. Ang common kasi sa tao talaga, pag sinabi yung good, ang iniisip agad nila, gawin mo yung mabuti, gawin mo yung tama. Hindi rin nila nakukonsider na ang evil, yung hindi ka manampalataya. Hahatulan naman ng tao ang Diyos, hindi base dun sa kanyang mga ginagawang mabuti o masama, kundi base dun sa siya ba ay sumampalataya sa Panginoon. Yes. Kasi nagiging matuwid tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, hindi yung usapin tukol sa ano ba yung mabuti, ano ba yung tama, kundi nanampalataya ba tayo. So, napakalaga ng pinag-usapan po natin na banggit ng Pastor Henry at ni Brother Jed. No? Ganun din naman, ulit-ulit lang din naman ang Bible kung titingnan mo. Pag binasa mo, yung isang verse, basahin mo sa taas, basahin mo sa baba. Ganun lang din, no? Huwag iwasan natin yung paglundag-lundag ng mga verses kasi doon tayo So, sana po klaro po 'yon, ano? No? Lagi natin yung sinasabi,
na basahin ang konteksto, basahin yung buong book hangga't maaari, no? Pero ako po meron po akong katanungan no? Meron pong mga kasabihan, hindi ko alam kung biro-biro ito, no? Meron akong naririnig minsan na sabi ng mga nag-aaway. Hindi ko alam sa pelikula o nangyayari to sa totoo Eh, sinasabi nung magsama-sama tayo sa impyerno. Yung, Kayo na lang. ang kalaban niya yung masama, gagawa din ng masama. O minsan nga mabuti, tapos kalaban niya masama. Tapos sasabihin niya, sama-sama tayo sa impyerno. Alala ko nga yung ating former president Sabi niya, pag nakarating ako sa impyerno, nakita ko si Satanas dun, puputulin ko yung buntot at gagawin kong balbakwa. Kain mo, kanino kaya niya papakain yon? Pero yun po ay tingin ko mga biro-biro lang. Minsan yung mga tao nagsasalita sila ng mga salita na minsan siguro ay kulang lang yung kanilang pag-unawa. Na ang gusto po natin puntuhin ay ganun ba ka-biro yung isalitang impyerno o yung lugar ng impyerno, no? Ang pinag-usapan po natin ay yung matiyak natin yung ating kaligtasan. Kaya kung mapansin natin, nasa part 8 na po tayo. Kasi napakahalaga po ng usapin na ito. Kahit gaano ka pa kabuting tao, pero hindi mo tiyak ang kaligtasan mo, sa impyerno ka pupunta. Sang-ayon sa Panginoon, ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. Isipin mo, may apoy na, yung uod hindi napapatay ng apoy. Di ba? Lugar ng isang supre na nagniningas. Meron pa nga ako dating napag-aralan nang sinasabi ng ibang mga archaeologists yung daw apoy sa impyerno ay black fire. Kasi daw madilim yung lugar Kasi kung yung impyerno ay, di ba, darkness ang description. Kung ang apoy daw noon ay kulay yellow, kulay blue, maliwanag yon. Kasi di ba pag may apoy yung lugar, lumiliwanag. Ay kung dagat-dagatang apoy yon, di dapat maliwanag yon. Sabi darkness. Sabi nung iba sabi nung mga archaeologists, yan daw ay black fire. Kasi yung black fire daw, mainit lang, hindi mo nakikita. And then yet, mas matindi pa daw yon kaysa doon sa kulay blue na ginagamit natin sa acetylene. So yun ay ano lang din naman nila. So ganoon daw yung uri ng apoy na meron sa impyerno. Bro, So, meron daw hindi naniniwala Oo nga May hindi naniniwala. Sabi kasi may nakausap ako nakaraan, and matagal na rin yon. Sabi wala daw impyerno. Kasi kung may dagat-dagatang apoy, dapat daw may pating-patingang apoy din. Wala naman daw nakababas. ano bang gagawin niya doon? Balak na bang mamingwit doon? Di sana pwedeng may bangka doon pag may dagat doon. Dapat may pating-patingan ng apoy din daw. Kung walang impyerno, di wala din si Kristo. Kasi siya nga mismo nagsabi na may impyerno. So, gaano po ba kahalaga na ang isang Kristiyano ay tiyak na yung kaniyang kaligtasan, no? Yun po yung tanong natin. Maaring iba ginagawang biro ito, no? Pero maganda na maintindihan po ito ng marami. Gaano po ba ito kahalaga, yung tiyak ng isang tao, yung kanyang kaligtasan? Mahalaga talaga yan. Importante yan. Kasi kung wala kang assurance of salvation, I do believe yung spiritual journey mo, hindi mo mararanasan yung full life na sinasabi ni Lord na pwedeng maranasan natin as a believer. Di ba sabi ni Lord, I have come to give you life and have it abundantly. So yung abundant kind of life, medyo missing sa mga Christians na ang paniniwala, maya't maya pwedeng mawala yung kanyang kaligtasan. Okay. May tanong dito, pero bago natin puntahan yung tanong, gusto ko lang puntuhan yung kanina, para lang malinaw doon sa mga viewers natin. Based doon sa context, ang sagot doon sa sinasabi ni Lord na if you done what is good, you will rise to live. If you done what is bad, you will rise to be condemned. So yung good na tinutukoy ni Lord na dapat ginawa o gawin ng isang tao so that he will live or he will rise to live or he will be saved is no other than believing in Him
At yun namang bad or evil na kanyang ginawa, at dahil doon, he will rise to be condemned, is he did not believe on Jesus o nireject niya si Jesus. At hindi naman yan madaling mahirap intindihin kasi napakaraming verses, especially in the book of John, kung saan nandiyan yung binasa natin na John chapter 5, every time na si Lord i-offer niya ang eternal life, iisa lang parate ang kondisyong kanyang ibinibigay, and that is simply to believe in Him. Okay? Yung kaninang kinote natin, no? Yung John chapter 6 verse 47, sabi ni Lord, "Truly, truly, I tell you, he who believes in me has eternal life." So ano ang kondisyong binigay niya para ang isang tao ay magkaroon ng eternal life? He must believe. And so therefore, pag hindi ka sumampalataya, you will not receive eternal life. So pag gusto mo pumunta ng langit, isa lang yung kondisyon. You must believe. Pagka hindi ka sumampalataya, you will go to hell. So yun lang naman yan. Ang pagpunta ng langit, you believe. Pagpunta ng impyerno, you did not believe. And so dito sa verse na to, sinasabi ni Lord, yung good thing na ginawa mo so that you will rise to live is you believe. Based on sa context, John chapter 5 sa verse 24. Yung bad naman na ginawa mo, kaya you will rise to be condemned, is because you did not believe. Diba? Sa John chapter 3, meron sinabi si Lord sa verse 17, yung sumunod dun sa most popular verse. Kasi yung most popular verse is, "For God so loved the world, He gave His only Son, whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Okay? Tapos sabi niya, verse 17, "For God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him." Look at this, verse 18. "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son." Now, this answers our question doon sa John chapter 5, verse 27-28 o 28-29, na kung saan, sabi doon, "Those who done what is good will rise to live. Those who have done what is evil will rise to be condemned." Ito sabi ni Lord sa verse 16 ng John chapter 3, o verse 18 ng John chapter 3. "Whoever believe is not condemned. Whoever does not believe is condemned already, because they do not believe in the name of God's only Son." So lumalabas, pagka kinonect mo yung mga palatang yan na kung saan si Jesus din na nagsasabi, yung binabanggit niya sa verse 27, 28, and 29, o particular sa 28 and 29, na sinabi niya, "Those who have done what is good will rise to live. Those who have done what is bad will rise to be condemned." Yung good na kanyang ginawa is to believe in Him, and He received eternal life. Yung bad na kanyang ginawa o evil na kanyang ginawa, He did not believe. That's why He was condemned. Because He did not believe, He will rise to be condemned. So yun lang, yun yung pinakamagandang kailangan nating makita, na tamang interpretation dyan sa verse na yan. Si Jesus ay hindi nagtuturo na ang kaligtasan ay pwede mong makuha by means of doing good. Hindi. At ikaw ay makukondemn if you do what is bad. Hindi. Okay? Sana naging malinaw nyo. Now, meron dito isang katanungan kay Brother Ramil. Etong sabi niya, right? There is a gay Christian with a boyfriend. Ask him, are you doing it right? I mean, you are a Christian but having an affair or a boyfriend? And he simply said to me, "Once saved, always saved." Okay? Walang anumang kasalanan ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Okay? And nowadays, parang yun lang ang excuse nila. Okay? Na anong masasabi natin dito? Merong isang claiming to be Christian na naniniwala doon sa teaching ng once saved, always saved. Tapos, meron siyang affair, may boyfriend. Alright? So, ano ang natin dyan? Ano ang masasabi natin? Ito bang mamang ito o itong
naniniwala na ligtas pa rin siya dahil siya ay Christian at walang makapaghihiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos. Tama ba yung sagot nitong gay Christian na to? Bago ko magbigay ng aking opinion, baka meron kayong gustong Ano, sabihin. yan. Sige, ito yung aking pag-unawa dyan sa mga ganyang bagay. Maaring totoo siya. Siyempre, yung proseso ng maturity, hindi naman agad-agad. So, maaring pwedeng totoo siyang Kristiyano, pero yung kanyang kaisipan hindi agad babago. O kaya, pwedeng hindi talaga. Kaya kahit yung hindi talaga tunay na Kristiyano, kapag na-rebuke mo to, itinuwid mo ito, hindi ito makikinig. Wala itong desire na baguhin yung kanyang maling pamumuhay. Siguro sa una, maaring nahirapan pa siya. Pero pagka dumating yung time na talagang wala siyang ginagawang action dito, wala siyang conviction na sa mali at mabuti, questionable na yon. Pero kung wag naman agad natin i-condemn na parang magbigay ng judgment na hindi tunay na Christian niya kasi may maling nagagawa. Papansinin natin sa 1 Corinthians 5, may gumawa doon ng napakasamang gawain. Kung alam niyo, nabasa ninyo, may isang mananampalataya doon na inasawa yung kanyang stepmother. Inagawan niya ng asawa yung tatay niya. Napakasamang gawain nun. Papansinin natin kung gano'n, para bang wala baka sama na niyan. So hindi yan tunay na mananampalataya. Pwedeng gano'n, di ba? Pwedeng gano'n. Pero kung pag-aaralan natin, susundan natin sa mga susunod na book, ni-restore siya. Ibig sabihin, siya ay tunay na mananampalataya na meron lang maling kaisipan at hindi pa nagmamature sa kanyang Christian life, yung mga ganong gawain ay nagagawa niya. Mayroon tamang panahon para magbago ang isang tao. Habang nabubuhay ang isang tao, magbabago siya kasi hindi pa tapos ang Diyos sa kanya . Maliban na lang, meron talagang ayaw, kahit pagsabihan natin ay magbago, justify pa yung kanyang maling gawain, siguro, medyo questionable tayo dyan. Meron naman may nagkakamali naman, umaamin naman sinasabi mo, Jed, diba? Pero yung parang sinasabi mo na dahil bago pa lang sigurong Christian ito, nag-a-adjust pa sa kanyang newly found faith. Nung siya ay ma-born again, may boyfriend na siya. Ang ganun yung sinasabi mo, may boyfriend na siya. Tapos, pwede. Na ano niya kagad, na narinig niya kagad yung teaching about eternal security, no? No? So, kaya parang ang dating, nandun pa siya sa period na kung saan siya ay nasa proseso ng pagbabago. Paano halimbawa, tumagal na, no? Kunyari, umabot na ng dekada na, 10 taon na. At sila ay ganun pa rin yung kanyang pamumuhay at ang kanyang kinakatwiran ay walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Siguro tama yung maganda sinabi mo kanina, Jed, na hindi kasi natin pwedeng i-conclude kung sino ang judge, kung sino ang ligtas o hindi based sa nakikita natin, no? Base sa performance. Hindi natin pwedeng i-judge kung sino ang ligtas at hindi based sa behavior. Kasi in the first place, Diyos lang ang nakakaalam kung sino talaga yung genuine na naging Christian. Okay? Ngayon, ang problema kapag meron tayong ganyan nakikita na
isang Kristiyano na nagkiklaim, isang tao na nagkiklaim na Christian siya, pagkatapos obviously yung kanyang conduct, yung pamumuhay niya ay hindi Christian unchristian yung kanyang pamumuhay, hindi Christianity yung way ng kanyang lifestyle, no? Eh siguro kung pwede nating sabihin na na baka naman talagang ah, hindi pa ito naboborn again. But then again, hindi natin po pwedeng i-judge kung siya talaga ay na-born again o hindi. Kasi Diyos lang talaga ang nakakaalam doon. Diyos lang ang nakakaalam. Pero sa mga ganyang pagkakataon, talagang mahihirapan kang maniwala na siya ay totoong Christian. Kasi totoo lang, napakarami kasi talaga nagkikristyanuhan lang di ba? Kaya yung mga nagkikristyanuhan lang, patuloy tayong nagbibigay ng babala sa mga nagkikristyanuhan lang, tigil mo yan kasi pagka hindi mo yan tinigil at talagang nagkikristyanuhan ka lang, sa langit-langitan lang din ang punta mo niya. Kaya medyo ingat din tayo. Diba? So ako'y naniniwala kasi meron akong alam bro, ito. Nung magising siya sa grace message, no? Nung maunawaan niya yung grace message at ang kaligtasan hindi nawawala and completely forgiven tayo. Alam mo nangyari? Bumalik sa bisyo. Nagsigarilyo, iinom na ulit, no? Buti kung red wine lang, red horse ang gusto. Tapos, nanligaw na rin sa ibang babae, may asawa siyang tao. At ang nakarating sa akin ngayon, nabalitaan ko na sumama na doon sa kanyang babae, sa kanyang kalaguyo o kabit, no? Sumakabilang bahay na. So, ngayon, ang magandang tanong uli dyan is yung ba talaga ay ligtas pa o nawala na ang kaligtasan? Totoong Kristiyano ba o hindi? Again, wala kasing nakakaalam talaga kung sino ang ligtas at hindi talaga Kung sino ang na-born again talaga o hindi na-born again. Si Lord lang ang nakakaalam nun. But then again, kung siya ay totoong na-born again, no? Na-born again, ligtas siya. Kaya lang, dahil sa kanyang behavior at sa kanyang pinagagagawa, hindi mo talaga may iwasang magduda kung siya ba talaga ay na-born again. Kasi sa totoo lang, alam natin lahat, walang matinong Kristiyano na na gustong-gustong gumawa ng kalokohan at pinagpaplanuhan pa yung gagawing kabalastugan. Walang ganong totoong Kristiyano. Diba? Pero ang pinupunto kasi natin dito, wala kasing talagang pwedeng humusga sino ang ligtas at hindi. Ngayon, para hindi ka pagdudahan na ikaw ay ligtas talaga, umayos ka. Yan yun. Ayusin mo yung buhay mo. Kasi kung hindi ka ayos, talagang pagdududahan yung yung kaligtasan mo. Kasi posible talaga hindi paligtas Kasi in the first place, ganito lang kasimple yan. Bakit tayo naniniwala posibleng hindi ligtas? Kapag ang isang tao sumampalataya kay Jesus, ang sabi ng Bible, bibigyan siya ng bagong puso. Mananahan sa kanya ang banal na Espiritu. We are the temple of God. The Holy Spirit lives in us. And even Jesus Himself lives in us. So kung ang isang tao ay talagang sumampalataya kay Kristo, mananahan si Jesus sa puso niya. And so therefore, magkakaroon ka ng guilt feelings kapag ka ikaw ay gumagawa ng mali. At hindi ka patutulugin ng Panginoon hanggat hindi mo inaayos siya. Ngayon, kung ikaw, kampante ka lang sa ganyang pamumuhay, baka naman talaga si Lord wala pa dyan sa puso mo. Baka wala pa dyan sa mo. At hindi ka talaga sumampalataya pa. Yun lang yun. But then again, itong lagi natin sinasabi, hindi natin trabaho ang humatol kung sino ang ligtas at hindi. Si Lord lang ang nakakaalam mo. Okay? Hindi natin kailangan atulan 'yon. O i-conclude, siguro 'yun ang Kasi sabi niya, i-clarify lang niya, hindi daw niya kino-condemn yung gay.
So, maaari, naiisip lang niya na siya ba ay totoong Christian o totoong o hindi pa talaga siya Christian. Kasi merong thin Hindi, line Ah. between condemning at saka yung nagko-conclude ka eh. Diba? I don't think kino-condemn mo siya pagka nagko-conclude ka lang. Kasi bilang tao, as a logical person, talaga namang hindi mo maalis mag-isip minsan, hindi pa talaga born again yan. Okay? Kasi kung Yung talagang born nagbigay again sa yan, kanya, hindi Pastor, mo na yan. ano, yung nagbigay sa kanya ng pansin, yung ano, yung nangatwiran pa. Once save, always save na. Yes. At saka yung walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tama naman yung kanyang mga sinabi. Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, ito ay Ah. pangako ng Diyos sa mga tunay na anak ng Diyos. Yun yung pangako niya. Kaya nga ang tanong diyan, talaga bang tunay na anak ng Diyos? Kaya siya pinagdududahan kasi parang wala siyang nararamdamang mali sa kanyang ginagawa. Yun yung ano doon, no? Lalo na kung prolong relationship, yung tipong umabot na ng taon na yung inabot ng ganyang maling relasyon, talagang mapapag-isip ka. Talaga ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon. Yun lang yun. Yun lang Kasi yun. yung Pero kung totoong sumampalataya yan, kung totoo, ligtas yan. Pero again, kung totoong sumampalataya yan, dapat hindi ganyan ang buhay niyan. Okay? Tama. Yun lang yun. Yun lang yun. Tama, Diba? Pastor. Kasi sabi sa Romans 6, how can we go on sinning, di ba? How can we go on sinning? Ibig sabihin, Yes. how can we enjoy? O nagkakamali tayo. Minsan na dadadapa tayo, nagkakasala. Pero sabi ni Pablo, how can we go on sinning? Ibig sabihin, paano, kung ano natin, i-explain pa natin, paano ka masasabing mag-i-enjoy ka dito? Namatay ka na nga eh. Yung dati mong pagkatao ay pinako kasama ni Kristo sa krus. No, Yeah. so yun yung argumento. So kagaya po ni example natin si King David, 'di ba? Naging murderer siya, naging adulterer, naging murderer. Pero nung nirebuke siya, nagsisi siya agad. 'Di ba? Naglament siya, 'di ba? Nagano siya. Lahat. Yes. So lahat tayo pwede magkamali. Pero pag ba nirebuke na tayo itinutuwid, makikita natin yung tunay na mananampalataya diyan. Nagpapakorek, Kasi ang no? tunay na mananampalataya, makikinig, magpapakorek. Yes. Maganda Si yung Judas, hindi sa tunay na mananampalataya. Ang tanong nga maganda dyan, yung kung tunay ba yan o 295? Yun lang, oo. Yun lang. Baka 295. Okay, sige. Ano na? Nakaisang oras na tayo. Okay na. Masarap tayo. Paalam na tayo. At I hope itong ating naging talakayan ngayong gabi ay nakapagbigay kadagdagan uli na kaalaman sa ating mga viewers, no? At minsan pa mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat and hopefully na-enjoy po natin itong ating talakayan this evening and wag po kayong magsawa na sumubaybay sa ating pong mga susunod pang pag-uusapan dito sa ating pong Grace Life Forum. Good evening po sa ating lahat at see you next time. Paalam kayo mga bro. Salamat po sa mga umantabay, mga nakapanood at doon sa mga makakapanood pa. So ipanalangin lang po natin, no, kasi baka may mapipiga pa tayo sa mga susunod na forum natin. Yun yung ipagpipray natin. May mga mahanap pa tayong verses diyan na mukhang confusing. So muli nating pag-aralan. Kung meron pa tayong part 9, part 10, kahit hanggang part 100 pa. Limited tayo dito. Basta biyaya ng Diyos yung ating pag-uusapan, no? Ika nga ay abundant yan eh, hindi yan nauubos. Okay, so magandang gabi po sa lahat at isang mapagpalang gabi po. Salamat po sa mga kapatid nating sumubaybay, no? Let's enjoy learning, no? Let's enjoy learning kasi napakasarap na tayo is secured sa ating gagaya ni Brother Joel kanina, tinanong niya kung gaano ka mahalaga yung malaman mo na secure ka. Kasi pagka naintindihan mo secure kasi yung salvation,
naniniwala ako na mas magpe-perform ka ng mas maganda. No? Mas maganda yung performance mo kaysa yung nag-aalinlangan parang hindi alam kung sa unod araw ligtas pa ba. So yun po, let's enjoy studying the Word of God kasi talagang may enlighten tayo at may share din natin sa iba. At share din nyo rin po yung ating forum na para makatulong. Magandang gabi po. Yun.